Yan ang araw-araw na inilalako ni Merly pagsapit ng hapon dito sa Kamastisilan, Calaca, Batangas. Madaling araw pa lang, gumigising na ang mag-asawa. Si Merly para magdaing at ang kanyang asawa naman para mangisda at mamasada. Ang amin pong hanap buhay ay pangingisda lamang po. Ang asawa ko po ay pumapalaot sa madaling araw. Tapos sa umaga po, ang kanyang pangisda, dinadaing po namin. Tapos tinitinda po sa hapon. Para po sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan po ng aking anak na si JD dahil po may sakit siya sa puso. Pag wala nga akong daito sa dagat, gigising ko sa tricycle mga alas 2, alas 3 para kumila. Pag sa bangka, pag may daito naman sa dagat, hindi alis ko kami dito ng alauna, alas 2. Nung balik na noon, mga alas 7 na. Magdamag na salo sa lao. Solo lang. Ayon kay Tatay Bonifacio, tsambahan lang ang pangingisda at may mga araw na hindi sapat ang kanilang huli. Swerte yan, minsan mga 5 kilo, nasa mga 7 kilo, ganyan. Mga ilang peraso. Swerte na pag marami. Dahil hindi namin kita kung nasa tapat ng isda, siyempre. Patsambahan lang naman ang area dyan. Pag malakas ang alon at walang nahuhuling isda, nag-aangkat na lang si Merly sa palengke. Bali nakuha po ako ng 500 pesos, ma'am. Depende pa po yun sa kilo, ma'am, kung magkano ang kilo. Pag malaki na, hindi ko na kaya na natatakot din po akong kumuha. Baka po kasi hindi ko mabayaran. Bagamat mayroon ng mga suki si Merly at araw-araw din kumakayod ang kanyang asawa, ay hindi pa rin ito sapat. Kinakailangan din kasi nila ng panggastos sa iniindang congenital heart disease ng kanilang bunsong anak na si Mark JD. Ang pakiramdam ko po nung nalaman ko po na may sakit ang anak ko sa puso, ang hirap po. Bali 2 linggo po akong hindi makakain hindi ko po alam kung bakit nagkaganon ang anak ko, saan ko nakuha yung dahil ang check-up naman po na ako'y buntis ay kada monthly po. Kaya sobra pong sakit nung nalaman ko na may sakit siya sa puso. Hindi man bakas ang sakit na iniinda, kinakailangan ng operahan si JD sa lalong madaling panahon. Lalo na't 9 na taong gulang na ito at malaki ang tsansang dumami ang kanyang komplikasyon pag hindi ito naagapan. Minsan po pag ako po naghihingal para po magdudugo ang ilong ko. Tapos po, Mabilis mapagod. mabilis Bitsipon. talagang sakit po ako. Ngayon, Bart, anong pakiramdam mo na o-operahan ka na? Handa Masaya ka na po. ma-operahan? Masaya po dahil po wala na po akong sakit. 1.5 million pesos ang kinakailangan upang maisagawa ang operasyon ni JD. May naipon man ang mag-asawa sa pamamagitan ng pangangalap ng guarantee letters at sa araw-araw na pagtatrabaho, hindi pa rin ito sapat para sa operasyon. Nais na rin ni JD na maoperahan, lalo na't pinapangarap niyang maging isang guro balang araw. Teacher po. Ba't gusto maging teacher? Para makatulong po sa iba. Kasalukuyang grade 3 si JD at siya ang nagsisilbing katulong ng kanyang ina sa pagtitinda. Natulungan mo kasi mami mo pag nagtitinda. Opo, siya po nagkakaliskis, ma'am. At may tinda po. Ikaw din naglilinis ng bangka niyo. Ako po. Siya din po naglilis ng bangka. Tulong-tulong po kami. Gigising ka ng maaga ba? Opo, mga 5 po, mga 4. Natuklasan ni Merly sa Facebook ang programa ng serbisyo publiko, kaya agad siyang nag-message at nagpasa ng mga requirements. Sinagot naman ng programa ang kanyang mga dasal dahil ang serbisyo publiko na ang bahala sa pang-opera ni JD na isasagawa sa May 17. Wala na rin nga po ako ng pag-asa dahil sabi ko sa sarili ko, hindi ko na kayang makaipon pa ng 300. Mahirap na po mag-ipon talaga. At ako'y masayang masaya at sa awa ng Diyos ay napuno na po yung GL namin. Dahil po tinulungan niyo po kami sa serbisyo publiko, Abante Radio. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa publiko sa Abante Radio na natulungan niyo po kami para po makaipon ng ganong halaga na malaki po.
Sa aming pagbisita, naubutan naming nag-aayos pa lang si Merly ng kanyang paninda sa bayan. Ang hindi niya alam, bukod sa matutuloy ang operasyon ni JD, ay makakapagpahinga muna siya sa araw na yon dahil mayroon tayong handog na groceries at financial assistance. Oo nga po, kahit po ako hindi nagtinda, mas lalo pa yung blessing na ibinigay niyo po sa aming pamilya. Kaya maraming salamat. Kaya maraming pong salamat talaga sa serbisyo publiko, Abante Radio. Gaano man katindi ang alon ng buhay, magkakasama itong papagtasin ng pamilyang Borse. Naniniwala si Merly na basta't may pananampalataya sila sa Diyos at pagmamahal at tiwala sa isa't isa, anumang unos ang dumating ay kaya nila itong malagpasan.